mga pulo na tinatawag na ngayon bilang Pilipinas. Ayon sa storya, nagsanib ang hangin sa lupain at hangin sa kalangitan at nagbunga ang kanilang pagsasama ng isang kawayan. Ang babae at lalaki ay pinangalang sina Malakas at Maganda ng mga panitikang nagdokumento sa kwentong bayang ito. Mga kaibigan, ang kwento ni Malakas at Maganda. Bathala si Malakas. Hindi nasisiyahan si Malakas sa kanyang pag-iisa kaya't pinatulog siya ni Bathala upang bumunot ng isang tadyang upang mula dito ay likhain si Maganda. At dinikha ni Bathala si Maganda. Bathala ang mga puno at halaman, tuwang-tuwang pinagmamasdan ito ni Malakas at Maganda. Ngunit hindi pa rin nasiyahan sina Malakas at Maganda, kaya't nilikha ni Bathala ang mga hayop na gumagapang, lumalangoy at gumagala sa kalupaan at katubigan. Walang paglagyan ng kalungkutan sina Malakas at Maganda, kaya't ipinasya nilang dalawa ang magpakarami. Lumikha sila ng isa, dalawa, tatlo, apat, at marami pang supli. Lumaki ang pamilya ni Malakas at Maganda, kaya't nagpasya sila ng mga ibang bayan upang matustusan ang lumalaki nilang pamilya. Kaya't pumutol si Malakas na isa, dalawa, tatlo, at marami pang kawayan upang gumawa ng isang malaking bangka.
biyag. Narating nila ang kabundukan at sila ay nagtayo ng kanilang bahay upang sila ay may masilungan. Pinagmasdan ni Malakas ang kapaligiran. Narating nila ang kabundukan at sila ay nagtayo ng kanilang bahay upang sila ay may masilungan. Kaya't pumuto si Malakas na isa, dalawa, tatlo, at apat at marami pang kawayan upang gumawa ng bahay. At pinagtulungan itong ayusin ni na Malakas, Maganda at buong pamilya. Puspos ng kasiyahan ang buong pamilya ni na Malakas at Maganda. Hanggang isang araw, dumating ang mga dayuhang tribo na gustong sakupin ang lupang kinaroroonan ni na Malakas at Maganda. Sinira nila ang mga halaman at pinatay nila ang mga hayop sa kapaligiran. Nagkaroon ng digmaan at labanan. Napatay si Malakas. Isa, dalawa, tatlo, at marami pang kawayan. Kawayan ang pinagmulan, kawayan din ang pinagtapusan. Mga kaibigan, ang kwento ni Malakas at Maganda. Ikalawang bahagi. Ang pag-iibagan ni Maria Clara at Ibarra. Ang pangamba at pangitain ni Maria Clara sa sasapitin ni Ibarra pagdating ng takdang panahon. Mag-iiwan ng isang katanungan sa kahihinatnan ng kanilang pag-iibigan. Mahal ko! Alam mo bang ako isang mapalad na nilalang? Mapalad? Bakit? Dahil ipinagpasya ng ating mga magulang, ipakasal ako sa pinakamagandang babaeng nakilala ko. One day. Wala pa ito. Unang muli na sa iyo, Maria. Naalala mo pa ba ito? Patawarin mo ako. Ba't ako'y lilisan? Maria!
kahit katahimikan. Ngunit, ang sa ekspresyon niya yung mukha ay tila di ka nagsasabi ng totoo. Isang bagay na bumagagabag sa akin kasi Ano ito, Maria? siguro panaginip ko. Ikaw na pinakaslan. Sa kulunguhan ng araw na iyon, ayoko mangyari sa iyo, di ba? Huwag kang mag-alala, Iro. Hindi ako mawawala sa iyong piling. Pangako, kuya. Wala ko nga siya naman pala. Si Maria lang. Tingin mo ako. Ibig ang alay sa iyo. Palit sa akin. Oh, Diyos ko, tingin mo. Ang dasal kong ito. Manatiling ligtas at buhay sa mundo. O Iyong kong mahal, pangako sa iyo. Hindi mo ko maglit sa isip at puso. Ikatlong bahagi, sa ibabaw ng kubyerta. Naglalayag ang vapor Tabo sa may ilog Pasig, isang umaga ng Disyembre at patungong Laguna. Nasa ibabaw ng kubyerta ang mga makakapangyarihan na tao tulad ni Don Custodio, Doña Victorina, Kapitan General, Padre Salvi, Padre Irene, Benzay, Doña Victorina at Simon. Bakit kasi naririto ang mga mamang na Indyo? Sadyang nakakagalit! Ha? Sa tagal mo ay pauwi na ako, Kapitan. Ngunit, mapaalala ko lamang sa iyo. Kumusta na ang usapin sa pagpapalalim ng Ilog Pasig? Hanggang ngayon ba'y problema pa rin yan? Bihira. Alam mo namang sensitibo ang usapin ito, di ba? Maraming panig ang kailangan isaalang-alang, Don Custodio. Walang galang na mga ginoo! Simon! Kumusta? Dali lamang na nasa diyan. Walang guguguhin kahit pusi. Pagkukay ng isang tuwid na kanal patungong labasan na dadaan sa Maynila. Pagbukas ng panibagong ilog sa pamamagitan ng paggawa ng kanal at isasara ang dating Ilog Pasig. Makakatipid sa lupa, mapapaikli ang paglalakbay at higit sa lahat, mapagbawasan ang pagtaas ng buhangin nagiging sagabal sa ilog. Pagpamanin mo ko, Ginoong Simon. Kung sasabihin ko ako ay hindi mo kapalagay, sapagkat ang iyong panukalang iyan ay gugugol na malaking salapi at maaari magbunga ng pagkasira ng mga kabayanan. Eh di sumira! Ang salaping ibabay sa mga maggagawa! Huwag magbayad! Pagawin ang mga bilanggo at bihag! Hindi sasabay, Ginoong Simon! Kung gayon, ang buong bayan, ang matatanda, mga kabataan at mga bata, gagawin para sa pamalaan sa loob ng 3 hanggang 5 buwan at pagdalhin sila ng kanilang sariling kakainin. Huwag na tayo maglakuhan, Don Custodio. Sa ganyang parang lamang may sasakatuparan ng napakalaking plano na walang gugugulin na kusing. Sa ganyang paraan, mga lahat. Alam ko na! Bato ang sagot sa ating problema. Ha? Tama ba ang narinig ko? Bato? Hindi maaari! Magkalaga kayo ng bato! Mananaga ng mga nakakadiling balot! Ha? Nakakadiling mga balot! Balot! Penoy! Balot! Bili na kayo ng itlog na balot! Sapagkat itong balot ay mainam na gamot sa mga taong laging nagtatakot. Balot! Penoy!
Ikaapat na bahagi, si Cabezang Tales at Tandang Selo. Ito ay tumatalakay sa mga hinaing ni Cabezang Tales sa ipinapataw na buwis sa sarili niyang lupain na pinagbuhusan niya ng dugo at pawis. Napakalaking buwis ang isinisingil sa akin. Ngunit naman, sila'y sumusobra na. Kailangan ko rin alagaan na nga ang pinaghirapan. Wala akong mapapala kung lalabanan mo sila. Magandang araw, Telesforo. Ano ang maganda sa araw? Ano ang kailangan ninyo? Naririto kami upang singilin ka ng buwis. 200,000 halaga. 100,000? Napakalaking halaga niyan. Saan ang kukuha niyan? Kung hindi ka magbabayad, isa iba namin ipalilin ang lupain. Pinagsasabi mo, buon pawis ang inalay ko para magtanim at magagi dito. Kaya walang iba kundi ako at ang pamilya ko lamang makinabang dito. Ngunit hindi mo pagmamayari ang mga lupain. Korporasyon ang nagmamayari sa lupain. Korporasyon? Anong pinagsasabi mo? May katibayan ka? Pakita mo! Nais mo na katibayan, meron kami. Nasaan? Pakita mo! Hindi ako magbabayad ni Singkong at wala kang pinapakita ang katibayan sa akin. Kung kaya alis! Layas! Alis! Ikalimang bahagi, ang pang-aapi ng inang Espanya sa Pilipinas, ang agwat ng Peninsulares sa Indio. Peninsulares. Sa konteksto ng Imperyong Espanyol, ang Peninsular ay isang Kastila na ipinanganak sa Espanya na naninirahan sa New World Spanish East Indies o Spanish Guinea. Insulares. Ang insulares ay ang tiyak na terminong ibinigay sa mga Kriolyos, blooded ng Kastila na ipinanganak sa mga kolonya. Ang insulares ay bahagi ng pangalawang pinakamataas na uri ng lahi ng hierarchy ng Espanyol sa ibaba ng Peninsulares ang mga full-blooded na Espanyol na ipinanganak sa Europa. Mestizo. Pangmaramihang mestizo, mestizang pambabae, sino mang taong may halong dugo. Sa Central at South America, ito ay tumutukoy sa isang tao ng pinagsamang Indian at European extraction. Sa Pilipinas, ang mestizo ay tumutukoy sa isang taong may halong dayuhan at katutubong ninuno. Prinsipalya. Ang prinsipalya o marangal na uri ay ang namumuno at karaniwang may pinag-aralan na matataas na uri sa mga bayan ng kolonyal na Pilipinas na binubuo ng Gobernador Silio at ang Cabezas de Barangay na namamahala sa mga distrito. Indio, isang miyembro ng alinman sa mga katutubo ng Amerika o Silangang Asya sa mga lugar ng dating sakop ng Espanya o Portugal. I love you. Muchachas que están en Manila llevan siempre la mano el paypay. En el paypay en Manila se esquina tienes Malacay. Ay, que se me caen los días de muchos de amor. En la plaza que pasa mejor. Ay, crempres, quito, quito, ay, en el paypay, ay, crempres, quito, 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 en el paypay. Ika-anim na bahagi, mga tawanan at iyakan.
Mula sa Kabanata 25, ang simpleng piging ng mga mag-aaral ang magiging mitsa upang sila ay usigin ng pamahalaan. Dahil sa kanya ang kasuhan at pansin sa lupa para sa mga pinatang may mabubuting kalooban. Hoy! Alam niyo ba? Sunod, inaslam ng hindi kilala dahil ibig mo siya magagati sa kanya. Ano? Totoo ba? Hindi ko alam. Ayun ang pinagpilagay ng mga nangyari. Fraile! 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 Rapat ay sino na lang mga ano nila yan. Salit kasi mo dito. Nang sa gayon, kapag siya ay nalasing, mabubuhay niya ang lihim tungkol sa nawawalang bata at pansin! Si Dad Custodio ito eh! Dahil, pero ngayon, sa kabila ng kakulangan ng kaalaman, ginagawa pa rin siyang paniwalaan ng mga tao, siyang tunay mga rin. Dahil dyan, ang mga buto na nawang sa pansitan lang ng mga ito ang nagre-representa na pagtulog muna sa kanila bago sa mga isa. Durado mo! Magsakan natin ito kung ano ka lang sama. Salamat! Piangchino! Anong piangchino naman na ito eh? Iuukol ko kay Padre Rene! Padre Rene? Di ba parang yun na hindi naman kumakain ng ilong ng baboy? Hoy! Tortang alimango! Ang tortang alimango naman na ito ay rin tulad sa mga fraile. Makikita mo mabagal at tahimik kung kumilos. Pero iyong sasalang ikay sisipin. Tama! Basinan natin itong tortang fraile! Tortang fraile! Ating kaya naman ay may ahalintulad ko sa pansit gisado. Wala nang masigugulo ang ating lipunan ng bayang Pilipinas. Wala mga mangos-mos! Wala mga sawi! Salip! Iuko natin ang pansit na ito, Ikironga! Isa sa pinakamayaman sa buong Pilipinas! Wow! Seminasya Negra! May ngay! Naman na tayo! Makita akong paborito ni Padre Sibila! Totoo! Sama-sama mo lang sa buhay ko. Pero kung magtiwala yung mga nabali, hindi ko talaga kaya makipag-usap kay Marta Gamora.
Maraming salamat. Walang kalang po kami, Cora. Maaari ko ba kayo makausap? Anong iyong sadya at nakalayo ka rito? Kamakailan lamang po kasi ay nagkabagabag sa aking isipan. Ang aking iniirap na si Basilio ay nakulong at hindi makalaya. Na wala rin naman po sapat na kayamanan kung siya ay mapiyansahan. Maaari ko po ako magkakaroon ng Cora. Tulungan kita ako. Pasensya mo ka na, Cora. Mag-iisip pa po ka lang muna. Mauna na po ako. Maraming salamat po. Suglit lamang! Kailangan isang pag-isipan kung madal mo natin sa isang Mother Cora, tapos po kay Basilio, hindi ko po siya kaya paglaksilan. lahat ng aking gusto ay ang makukuha! Maawa na po kayo! Mother Cora! Maawa na po kayo! At winakasan ni Uli ang kanyang sariling buhay. Ikawalong bahagi. Preparan a punte fuego. Ang huling paalam, pagbaril kay Dr. Jose Rizal. Huling paalam. Paalam na sintang lupaing tinubuan. Bayang masagana sa init ng araw. Edeng maligaya sa aming pumanaw. At perlas ng dagat sa dakong silangan. Inihahandog ko ng ganap na tuwa. Sa iyo yaring buhay na lantana at aba. Naging dakila may iaalay rin niya. Kung dahil sa iyong ikatitimaw. Bayan mo ako'y malasin ng buwan. Sa liwang niyang hilanot malamlam. Bayan ihatid sa aking liwayway. Ang banaang niyang daging napaparang. Bayaang ang aking maagang pagpanaw. Itangis ng isnag lubos na nagmamahal. Kung may umalala sa akin ng dasal, ako'y iyo sanang idalangin naman. Idalangin mo rin ang di nagkapalad, na nangamatay na't yaong nanganghirap. Sa daming pasakit at ang lumalangap, naming mga inaluhang masaklap. Kung ang libingan kong limot na ang madla, ay wala ng kuros at bato pang mantanda. Sa nangangabubukid ay ipaubayang, bungkalit isabog ang natipong lupa. Ang mga abo ko'y bago pa ipailanglang, mauwi sa wala na pinanggalingan. Ay makatmunag parang kapupunang, iyong alabok sa lupang tuntun. Ako'y yayao na sa bayang payapa, na walang alipit punuing mapang-aba. Dooy di nananatay ang paniniwala at ang nagahari Diyos na dakila. Paalam anak, magulang kapatid, bahagi ng puso't unang nakaniig. Ipagpasalamat ang aking pag-alis sa buhay na itong lagi ng ligali. Paalam na linyag, tanging kaulayaw, taga-ibang lupang aking katuwaan. Paalam sa inyo mga minamahal, mamatay ay ganap na katahimikan. Ang mga pag-aalsa at revolusyon, ang pagbagsak ng pamahalaang Espanya.
Mga kaibigan, ang Great 10 Diamond. Pasalamatan po natin ang Great 10 Diamond. Nagkakaroon po tayo ng 10 pagitan